Dito na nagsimula ang komunikasyon namin ng maganda kong kumare na si Stella through chat. Nagpakilala siyang Lourdes at syempre ako naman ay Andy. Hindi ko pwedeng sabihin ako si PJ na ako ang asawa ng pinakamalapit niyang kaibigan, na ako ang kanyang kumpare. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa umabot na true boys ang komunikasyon namin. Panay ang bola ko sa kanya na para bang isa akong pilyong lalaki na isang chick boy. Mabuti na lang at iba ang boses ko sa voice chat kaya wala siyang kaalam-alam sa aking tunay na pagkakakilanlan. Ay, ayoko sa'yo. Marami ka palang chika babes eh, sagot ni Stella. Bakit naman? Hindi mo pa naman ako nakikilala ng gusto eh. Malay mo okay pala talaga ako, sabi ko. Gusto ko sa lalaki yung loyal eh, ani ni Stella. Basta ba ikaw, magiging loyal ako, bola ko. Ay, ang galing mo talagang mambola, natutuwang sagot ni Stella. Ano pang gusto mo sa lalaki, Lourdes? Tanong ko. Ano pa nga ba? Sa physical muna ha? Gusto ko sa lalaki yung matangkad. Ayaw ko ng payatot. Yung tama lang. Moreno. Kasi morena ako eh. Ano pa ba? Sagot at tanong ni Stella. Kailangan ba gwapo? Tanong ko. Basta may itsura. Hindi naman kailangan gwapong-gwapo. Basta ba hindi nakakahiyang ipakilala sa ibang tao? Pagtatapat ni Stella. Okay. Natatawa kong sambit. Ikaw, Andy, anong gusto mo sa babae? Balik tanong sa akin ni Stella. Sa physical din muna ha? Mga tipong at least 5'4" ang tangkad. Morena, hindi naman mataba, hindi rin payat. Kumbaga, sexy talaga. Tugon ko naman. Okay. Ano bang sexy sa'yo? Dagdag na tanong niya. Sexy sa akin, yung makinis ang balat, magandang hugis ng legs, malusog ang harapan at likuran, walang alinlangan kong sagot. Ay, ang tindi ng kriteria mo sa babae komento niya. Matindi ba? Hindi naman. Marami namang babaeng ganun eh. Tulad mo, pambobola ko ulit. Ikaw ha? Napapatangay mo na ako. You are good talaga. Galing mo magpaikot ng ulo. Kinikilig na sagot ni Stella. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Hindi ka ba sexy? Diretsahang tanong ko. Nag-isip ulit ng tugon si Stella. Hindi ko alam eh. Ang hirap namang sabihin na sexy ako pero hindi naman pala. Dagdag niya. Okay, ganito na lang. Morena ka, di ba? Tanong ko. Yup, sagot niya. May bilbil ka ba sa katawan? Isa pang tanong ko. Dati meron. Baby fats pero ngayon wala na. Tugon niya. Malaki ba yung nasa harapan mo? Panghuling tanong ko. Ay bastos! Ano ka ba? Tinatanong ko lang kung malaki o hindi. Anong bastos dun? Sabi ko. Ano ulit tanong mo? Paulit ni Stella. Sabi ko, malaki ba yung nasa harap mo? Paulit ko ulit na tanong. Oh, lihiyang sagot ni Stella. Di tapos, ibig sabihin, sexy ka, sabi ko. Ganun ba yun? Hindi mo pa nga ako nakikita eh. Anya. Nakikita kita ngayon. Ini-imagine kita. Hindi ko alam pero nag-e-enjoy ako sa ginagawa kong to. First time kong gawin ng ganito. Exciting. Lalo na't alam kong si Stella ang kausap ko. Wala siyang kamalay-malay na ako ang kausap niya.
Ay, anong ini-imagine mo? Tanong niya. Ini-imagine ko yung makinis mong balat, ang nakakaakit mong katawan, at ang maganda mong mukha. Kwento ko. Talaga? Ganun pa talaga ako sa isip mo? Tanong ni Stella. Oo, na nakamaiksi kang short at manipis na sando, sabi ko pa. Yun ang nasabi ko kasi yun ang nakatatak na larawan sa aking isipan. Yun ang suot niya nung puntahan ko siya sa kondo para ayusin ang computer niya. Yung time na pinagbalot niya ako ng paborito ni Mrs. na kare-kare na sinadya niya pang lutuin para kay Jenny. At yung time na muntikan ko nang hindi mapigilan ang sarili ko dahil sa amoy niyang bagong paliko. Lahat ng yun nakatatak pa rin sa isipan ko. Hindi ito mawala-wala. Para akong nagayuma sa kakaibang dating ni Stella. Bakit naman manipis na sando ang suot ko? Tanong ni Stella. Para makita talaga ang korte ng katawan mo. Paliwanag ko ulit. Ah, okay. Ikaw, paano ba kita i-imaginein? Tanong niya. Ikaw ang bahala, sabi ko. Matangkad ka ba, Andy? Ano bang itsura mo? Sunod-sunod yung tanong. 5'10" ako. Hindi ako maputi at hindi rin maitim. Matikas at macho kasi palaging nag-gym. Paglalarawan ko si sarili ko. Ah, okay. Medyo napipicture na kita. Sabi pa ni Stella. Oh, anong itsura ko, Aber? Tanong ko naman. Gaya ng sinabi mo, matangkad, moreno, maganda ang katawan. Okay, good. Maganda palang imahinasyon mo sabi ko. Malapit ba sa katotohanan ang dinescribe ko? Tanong ni Stella. Pwede na, malapit na rin, sagot ko. Tapos nakapambahay ka na short at white t-shirt. Pagpapatuloy ni Stella. Aba, at naka-short ako. Pareho tayo. Pagpuna ko. Oo nga no. Painosenteng tawa ni Stella. Ako naman, itutuloy ko Magharap tayo. Nakatingin ako sa mga mata mo. At dahan-dahan na nilapit ko ang mukha ko sa mukha mo. Tapos, sinuyo kita sa labi. Pagkukwento ko. Ay, ang bilis mo naman, Andy. Magpreno ka naman. Pagpapakipot ni Stella. Ayaw mo bang halikan kita? Yung matamis na halik at marahan. Sabi ko. Gusto. Nag-aalin lang ang pasagot ni Stella. Ayos. Mukhang game ang loka. Sa isip-isip ko. Tapos, lalapit ako sa'yo. Yayakapin kita. Habang patuloy ang palitan natin. Magkadikit na tayo sa isa't isa at ramdam natin ang kakaibang init. Tuloy pa rin ang kwento ko. Tapos, nauutal na sabi ni Stella. Tapos, hahalikan kita sa tenga. Pababa sa leeg. Makikiliti ka. Naku po, wag Andy, nakikiliti ako Wika ni Stella na sumasabay na rin sa gusto ko. Nagpatuloy ang aming mainit na pag-uusap. Nadala na rin si Stella sa aming usapan. Hindi na imahinasyon to. Nangyayari na talaga para sa aming dalawa to. Ramdam ko ang boses niya sa kabilang linya na tila hingal at kinakabahan. Lourdes, view mo ang webcam mo. May papakita ko sa'yo. Dali-dali kong itinapat sa nakababa kong short ang kamera. Sinigurado ko na walang makikita si Stella na makapagpapakilala sa akin, kundi ibabang bahagi lamang. Nang masigurado kong okay na, isinare ko to. Ilang saglit lang at nanghingi na ng permiso si Stella
para ma-view ang web camera ko. Binigyan ko siya ng permission at... My gosh, Andy! Wow! Grabe pala! Bulala si Stella. Gusto mo ba to? Nakatim ka na ba nito? Tanong ko kay Stella. Oo pero... Iba yung sayo. Nakakatakot. Para bang nabubulo ng sagot ni Stella. Sa puntong yun ay tuluyan na ring nadala si Stella. At maging siya ay napilit kong mag-open na rin ng camera pero hindi rin kita ang mukha nito kagaya ko. Oh, bakit mo naman tinatakpan pa ang mga yan? Ako nga kitang-kita mo. Nahihiya ako eh. Hindi naman tayo magkakilala talaga. At saka, ngayon ko lang to ginawa na magpakita rin sa camera. Pagpapaliwanag ni Stella. Shh, okay lang yan. Isipin mo na lang, one night stand lang to. After nito, as if parang wala lang nangyari. Pagpupursigi ko. Okay. Sagot niya na halatang kinakabahan. Inalis ni Stella ang mga kamay niya. Inalis niya sa pagkakatakip sa katawan niya at unti-unti itong bumaba. Napawaw ako sa aking isipan nang masilayan ang kabuang tanawin mula sa babaeng matagal ko nang inaasam. Grabe, kay gandang pagmasdan. Sa puntong yun ay tuluyan na kaming nadala. At tinugunan namin ang pangangailangan namin sa harap ng isa't isa. Saksi kami sa pagpapakasasa naming dalawa. Walang maririnig kundi mga pigil na boses ni Stella sa kabilang linya. Nang biglang, PJ, pigil na sigaw ni Stella habang nanginginig ang sarili ng tuluyang marating ang ruro. Nagulat ako sa narinig ko. Bigla akong kinabahan. Teka, alam ba niya na ako to? Abangan ang susunod na kabanata ng ating story. Hinatid ako palabas ng pintuan ni Stella. Amoy ko ang napakabangong amoy niya. Lalo akong naaakit sa kanya. At kahit sumara na ang pintuan, hindi pa rin nawawala ang amoy ni Stella. Napakabango niya, palibhas ay bagong paligo. Ramdam na ramdam kong malapit na akong bumigay. Parang gusto ko na siyang yakapin ng mga sandaling yun. Naku, wag naman, sa loob-loob ko. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko mapigilang muling isipin ang magandang tanawing aking nakita kanina. Ang korte ng katawan ni Stella, lalo't nakasando lang to. Ang suot niyang pagka-iksi-iksing shorts. Pagkarating ko sa bahay, wala pa si Mrs. Dumiretso ako sa kusina para ilipat ng lalagyan ang mga padala ni Stella. Tatawag nga pala ako sa asawa ko. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa ospital kung saan naka-assign si Mrs. Hinahanap ko si Jenny pero umuwi na raw siya, sabi ng nakasagot. Bakit kaya? Tanong ko sa sarili ko. Maya-maya lang narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Ling! Patanong na sabi ni Jenny. Ling, nasa kusina ako. Sagot ko. Kanina ka pa ba nakauwi? Tanong ni Jenny. Hindi, halos kararating ko lang din. Sagot ko. Naayos mo ba yung computer ni Stella? Tanong ulit ni Mrs. May mga virus. Nililis ko lang at ayun, ayos na ulit. Okay. Yung kare-kare. Dagdag ni Jenny. Yun pa ba makakalimutan ko? Eto, tilipat ko na nga ng lalagyan. Sambit ko. Wow, ang sarap niya na. Ani ni Jenny. Iinit ko na ba? Gutom ka na ba? Tanong ko sa asawa ko. Hindi pa naman. Sagot niya. Teka nga pala, ba't napaaga uwi mo?
Tanong ko sa kanya. Low census, kaya nag-volunteer na lang ako umuwi. Bukas naman papasok ako. Panggabi nga lang. Sagot ng asawa ko. Ha? Panggabi ka bukas? Tanong ko ulit. Oo, pero off naman ako sa Lunes, so okay lang. Makakatulog naman ako buong araw sa Lunes, Ling. Sagot ni Jenny. Okay, masyado kang nagpapakapagod, Ling. Baka naman magkasakit ka niyan. Pagpapaalala ko. Uy, concern ng asawa ko. Halika nga rito. Sabay yakap at halik niya sa akin. Bakit matigas na agad yan, ha? Pagtataka ni Jenny nang may maramdaman siya mula sa aming pagkakayakap. Miss na kasi kita, Ling. Sagot ko. Pero ang totoo, dahil iyon sa kumari naming si Stella, na kanina lang ay kasama ko at natanaw ang kabuuan ng katawan. Talaga? Maliligo muna ako, ha? Paalam ng asawa ko. Wag na. Sambit ko sabay sunggap sa kanyang mapupulang labi. Wala nang nagawa si Mrs. Kundi gumanti na rin at unti-unti kong itinaas ang suot niyang palda. Umaplos ako sa kanyang hita na nababalutan ng puting stockings. Ling, wag dito. Baka may makakita eh. Sambit ni Jenny. Walang makakakita, sagot ko. At binuhat ko si Jenny at iniupo sa mesa. Agad naman niyang binuksan ang kanyang mga hita. Nagkangitian pa kami habang unti-unti kong kinakalas ang botones ng kanyang blouse. Kahit ilang beses ko nang kinalas ang suot ng misis ko, hindi pa rin ako nagsasawa sa tanawing aking nasisilayan. Lalo pa ang masaganang harapan na talaga namang nakakagigil. At kahit ilang beses naming pagsaluhan ang isa't isa, ay gustong-gusto ko pa rin maulit ito ng ilang beses. Sa puntong yun ay lalo kong ibinukas ang kanyang mga binti at iniangat to. Napakapit na lang si Jenny sa gilid ng mesa kung saan siya nakasampa paharap sa akin. At waring napapapikit pa to at napapatingala nang matamasa ang pag-iisa naming dalawa na para bang ninanamnam ang tamis ng alapaap. Halos ilang minuto rin kami sa kusina. Palipat-lipat ang pwesto hanggang sa marating namin ang ruro. Hingal na hingal kami pareho. Napayakap si Jenny sa akin sa sobrang pagod. Grabe, Ling. Ang husay mo talaga, sabi niya. I love you, sabi ko. I love you too, ganting sagot niya. Mag-shower muna ako ha, sabi niya. O sige't iyahanda ko ng pagkain natin. Sige, sabi niya. Tsaka isa-isa niyang pinulot ang mga pinagtatanggal kong damit niya sa sahig. Pumunta siya sa banyo para maligo. Ako naman ay sinimula ng initin ang pagkain namin. Hinanda ko ang kanin at ang kare-kare. Nag-antay ako ng ilang minuto pero hindi pa rin lumalabas si Jenny. Pinuntahan ko siya sa kwarto. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Walang suot. Marahil pagkatapos niyang mag-shower at sa sobrang pagod na nararamdaman dahil sa ginawa namin, ay nakaidlip siya. Hindi ko na siya ginising. Kumain na lang ako mag-isa. Habang kumakain, hindi pa rin mawala sa isipan ko si Stella. At ang Yahoo ID niya na slippery when wet 69. Hindi kaya? Tanong ko si sarili. Kinabukasan, Ling! Gising na, tanghali na. Sambit ni Jenny habang niyuyugyug ako. Linggo naman eh, antok pa ako, sagot ko. Magsisimba pa tayo eh, wika ni Mrs. Tinatamad ako, Ling, sagot ko. Ikaw talaga? Higa na lang tayo buong araw, sabi ko. Tamad naman ito oh, bigkas niya. Halika na, tulog pa tayo. Yaya ko. O sige na nga,
Hindi na tayo magsisimba pero tayo ka na dyan at ihanda mong pagkain natin. Grabe ka naman. Nakatayo ka na nga, ako pa uutusan mo. Sagot ko. Ikaw hindi mo nga ako ginising kahapon nung nakaidlip ako. Hindi ko tuloy natikman ang kare-kare. Sabi niya. Asus, yun lang ba? Marami pa no. Tinirhan talaga kita. Hindi na kita ginising kasi parang pagod na pagod ka. Paliwanag ko. Ganon? Hindi mo man lang ako binihisan. Nakatulog kaya ako walang suot. Reklamo ni Jenny. Siyempre, gusto kong pagmasdan ang sexy mong katawan. Biro ko. Pilyo ka talaga? Sambit ni Jenny habang kinukurot ako. Aray, galit ka pa tinawag na nga kitang sexy. Ewan, grabe kasi napagod ako ng gusto kahapon. Iba ka talaga galing? Ang sabi niya. Ano, gusto mo bang ulitin ngayon? Tanong ko sabay haplos ko sa hita niya. Loko-loko, may work ako mamayang gabi. Mahirap na at baka manghina pa tuhod ko. Pagtanggi niya. Sige na Ling, ulitin na natin. Paglalambing ko. Bukas na Ling, may trabaho nga ako O sige, promise bukas. Paninikurado ko. Oo, promise. Sagot ng asawa ko. Oh, hala siya. Bumangon na dyan at maghanda ka na ng pananghalian. Sabi ni Jenny. Opo, mahal na Reyna. Masusunod po. Pabiro kong sagot. Nangiti lamang ang asawa ko. Yun ang gusto niya sa akin. Tinatrato ko siyang Reyna. Sinusunod ang mga gusto, basta hindi ba sumusobra. Ayaw ko namang magmukhang under desire sa ibang tao. Siyempre, gusto ko lalaking lalaki pa rin ang dating ko sa iba. Tumayo na ako sa pagkakahiga at dumiretso sa banyo para maghilamos. Si Jenny naman ay nag-ayos ng kwarto namin. Lumabas ako papuntang kusina para maghanda ng tanghalian. May sobra pang kanin mula kagabi at yun na lamang ang ininit ko. Ang kare-kare ay ininit ko na rin. Nang maihanda ko na, tinawag ko si Jenny para kumain at nananghalian na kami. Pagkatapos kumain, naghugas ng plato si Jenny habang ako naman ay pumunta sa sala at nagbukas ng TV. Nasa kalagitnaan ako ng panonood ko ng TV, nangyayain ako ng misis ko na matulog ulit. Ugali niya kasing matulog ng hapon kapag magtatrabaho siya sa gabi para hindi siya antukin. Dahil na rin sa kabusugan ko, nakaramdam din ako ng antok at nagpa siyang matulog rin. Nagising kami ng asawa ko mga mag-aalas 5 na ng hapon. Alas 7 ang pasok ni Jenny. Aalis siya ng bahay ng alas 6. Tumayo na kami. Naligo na si Jenny habang ako naman ay pumunta sa sala. Nagbukas ng TV at naghanap ng mapapanood. Bago mag-alas 6, lumabas na si Jenny sa kwarto. Nakabihis na siya lahat-lahat. Ling, una na ako Ikaw na bahala dito ha? Paalam niya. Ayaw mo bang ihatid kita? Tanong ko. Huwag na, ako nalang magdadrive. O sige, ingat ka ha? Pagpapaalala ko. Okay, I love you Ling. Sabi ni Jenny sabay halik sa aking pisngi. I love you, sagot ko naman. Hinatid ko sa may gate si Jenny at pinagmasdan habang paalis na siya. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa panunood ng TV. Bandang alas 9 nang matapos akong manood. Kaya bumalik ako ng kwarto at binuksan ang computer. Tinignan ko kung may email ako mula sa boss ko. Wala, swerte, sabi ko sa isip ko. Ibig sabihin wala akong gagawin bukas. Sa bahay lang kasi ako nagtatrabaho. Papasok lang ako sa opisina kapag kailangan na kailangan lang talaga. Bihira lang yun. Madalas, papadala lang ng boss ko ang mga specs at design ng mga ipapagawa niya sa akin. Okay din ang employer ko. Binigyan ako ng high-speed internet. Sila ang nagbabayad ng monthly bill. Binigyan din ako ng headset at saka web camera kapag kinakailangan naming mag-meeting.
Inggit nga sa akin ang asawa ko dahil ako sa bahay lang nagtatrabaho. Hindi masyadong napapagod. Bukod pa ron, okay din ang pasweldo. Maganda pareho ang trabaho naming mag-asawa. Pero hindi dahil doon kung kaya may dalawa kaming sasakyan. Parents ni Jenny ay nasa US. Pinapadalahan nila kami ng sustento. Nung una ayaw kong pumayag dahil siguro sa hiya at pride, pero nagpumilit ang mga biyanan ko dahil kaisa-isa nilang anak si Jenny. Dahil na rin masamang tumanggi sa grasya, pumayag na rin ako. Pero ang perang pinapadala nila ay pinapahawak ko kay Jenny. Ayaw kong may masabi ang mga tao sa akin. Yung kotse ko ay luma na pero pinaghirapan ko naman. Galing talaga to sa sarili kong bulsa. Ang kay Jenny ay brand new niyang binili. Kaya naman niya dahil sa perang pinapadala ng mga parents niya. Dahil wala akong natanggap na email mula sa boss ko, naisip kong patayin na ang computer nang maalala ko ang isang bagay. Slippery when wet 69. Sa isip ko. Matignan nga ang profile. Binuksan ko ang browser at dali-daling nag-type para makita ang profile ng nagmamay-ari ng Yahoo ID na yun. Female, 26, Makati, Philippines, nakasulat sa profile. Si Stella nga yata to sambit ko. May pumasok sa kukote ko. Dali-dali akong pumunta sa Yahoo at gumawa ng isang Yahoo ID. Ano kaya? Pag-iisip ko ng pangalan. Loverboy 21? Totoy 69? Ano kaya? Kahit ano na nga lang. Gumawa ako ng Yahoo ID. Roverad 7, hindi halatang bastos. Parang yung akin lang naman dahil hindi naman sa pagmamayabang 7 inches din ang kaya kong ibigay sa babae. Kaya baliw na baliw sa akin ang asawa ko pag kami nagsasalo sa kama. Natawa ko sa sarili ko. Ano ba tong ginagawa ko? Tanong ko sa sarili ko nang biglang nagring ang telepono. Ling, nandito na ako. Pahinga ka agad ha. I love you. Dire-diretsong sabi ni Jenny. Okay, I love you too. Sagot ko sabay baba ng telepono. Binalikan ko ang aking ginagawa. Nakagawa na ako ng Yahoo ID. Binuksan ko ang messenger at nag-login. Gamit-gamit ang bagong ID. Inad ko ngayon yung slippery na Yahoo ID. Laking gulat ko nang ini-accept ako kaagad. Care to chat? Banat ko kaagad. ASL please? Sagot niya. 27. Male, Las Piñas. Sadya kong iniba ang location. Panigurado lang kumbaga. Hi, ako naman, 26, female, Makati. Reply niya. Hello, pwede ko bang malaman ang name mo? Tanong ko. Secret, sagot naman niya. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story.